Problemang kakaharapin at posibleng maging issue talaga kay Senator Judge Pia Cayetano ay galing din sa kanya. Ito'y kaugnay po ng ethics complaint at saka posibleng disbarment na i-file sa Korte Suprema. Ito ay matapos nga po na siya ay mag-post sa kanyang sariling account na merong splice video na parang sinasabi niyang nagbabaka sakali daw. Parang sinasabi niya walang ebidensya ang prosecution. Doon ikaugnay po ito nung naging argumento between Cayetano at saka po Congressman Prosecutor Chel Jokno. So hindi po katanggap-tanggap yun. Kasi una-una, Senator Judge ka. Bakit ang dating mo bias? Parang gano'n ang dating. Pangalawa, ang pamimeke ng ebidensya o splice ng mga video tungkol sa mga ebidensya, yan hindi dapat ginagawa ng abogado. Kaya yun ang pwedeng maging ground para sa disbarment complaint before Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines. Yung ethics complaint naman ay dahil nga sa kanyang ginawa bilang senador. So yun po yun eh. Ito yung nakapagtataka. Bakit sila ganun? Sila rin ang gumagawa ng kanilang posibleng maging problema. Sa kanila nang gagaling ang ebidensya, kaya sila nagkakaroon ng problema. Para din si Senador Marcoleta, ipinagyabang pa sa national television na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya congressman pa lang para siya tumakbong senador. Tapos hindi niya idineklara sa COMELEC, hindi rin idineklara sa SALIM. At ngayon, nung imbestigahan, mayroong probable cause kaya ipinali ang kaso at nag-issue ng warrant of arrest ng Sandigang Bayan, kaya siya nakulong. Galing kay Marcoleta ang ebidensya, kaya siya nakulong. Hindi yan harassment. Itong kinakarap ngayon ni Senator Judge Cayetano, ganun din. Bakit sila ganun? Nagtatalong lang tayo. Tapos pag tinalakay ng media, pag pinag-usapan sa social media at sa media, sasabihin, ginugulo sila, ginigipit sila, hinaharas sila. Abay, sandali. Kayo ang gumagawa ng hukay, kayo ang naghuhukay ng mga butas na inyong pwedeng kalalagyan. Hindi naman pwedeng ibaliwala yan ng mga taong matitino, nakakaintindi at may karapatan sa ilalim ng batas na magreklamo. Kahit sino pwedeng mag-file ng reklamo sa ethics committee. Kahit sino pwedeng mag-file ng disbarment case before Supreme Court kasi siya ay abogado. Di ba? Dalawa. So nakataya niyan ang pagkatao, kredibilidad ng Senator Judge at isang senador, isa pang abogado. Ako nagtataka ko dito kay Cayetano. Alam niyo kaya ito nanalo dahil ito tinulungan ng gobyerno, alyansa para sa pagbabago ng 2025 election. Kasama ito sa pinili ni Pangulong Marcos na maging official candidate ng administrasyon. Nung manalo, ngayon parang kalaban ng gobyerno. Wala na rin utang na loob. Yung aking sariling opinion. At yun naman on record na siya ay kasama sa alyansa sa pagbabago. Pero siya ay nandito ngayon sa kampo ng ang tingin ko, opinion ko, ay nasa grupo ng ayaw ng pagbabago. Di ba? Yan yung nangyayari. So, bakit? Ganyan ang nangyayari ngayon sa ating mga politiko. Yung sobrang nilang grandstanding o publicity, akala nila nakakatulong sa kanila, sumusobra na hindi nila alam. Pero hindi nila pwedeng pigilan ang kahit na sinong kumplena tungkol sa ganyang mga kaso. Ayan po ang issue. For your information. Okay? Please like, share, subscribe, and follow. Sa kabilang banda, totoo naman, pero ito yung sinasabi ngayon ni Marcoleta na ang kanya daw paniniwala 24 pa rin ang senador ngayon kahit nakakulong silang dalawa ni Jinggoy Estrada at nagtatago itong si Senador Bato de la Rosa. Okay, totoo naman. Senador pa rin kayo. Kaya lang, bakit ba kayo nakakulong? Sino ba ang may problema? Ang taong bayan ba kaya kayo nakulong? Sino ba ang dahilan kung bakit kayo nakulong? Hindi naman totoo yung sinasabi ng minority na kayo ay
political prisoner. Kayo ay biktima ng harassment at panggigipit. Hindi totoo yun. Ebidensya ang dahilan kaya kayo nakulong. Ebidensya ang dahilan kaya nag-issue ng warrant of arrest. Ebidensya ang dahilan kaya nakumbinsi ang korte na ipakulong kayo. So hindi ito kasalanan ng Executive Department. Hindi rin ito kasalanan ng mga batas. At hindi rin ito kasalanan ng taong bayan. Kayo mismo ang may problema. Ano ba ang kinasasangkutan ni Marcoleta at saka ni Jinggoy? Magkaiba nga lang. Si Marcoleta, plunder dahil sa pagtanggap ng donasyon. Si Jinggoy ay kinasuhan ng plunder dahil sa flood control scam. Diba? Si Bato de la Rosa may kasong crime against humanity, human rights violation, co-accused ni Duterte sa International Criminal Court. Mga Pilipinong complainant. Oh, hindi kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ng mga mamamayan kung bakit kayo nakulong. Kayo may problema. Kaya ang inyong mga sinasabing kayo ay inapi, kayo ay biktima ng harassment, yan ay gimmick. At hindi yan paniniwalaan ng matitinong Pilipino sa aking opinion. Maaaring maniniwala sa inyo, inyong supporters, followers, kasi ganun ang inyong linya. Pero kung matino ka, alam mo yung rule of law, alam mo yung responsibility and accountability, malinaw pa sa sikat ng araw kahit tag-ulan na kayo ay may problema talaga. Okay? Ngayon, itong grupo ni Marcoleta ay dapat daw siya ipayagan na mag-participate sa impeachment court. Ibang issue yan. Walang jurisdiction ng Senado. Walang karapatan ng Senado na ikaw ay obligahin kasi ikaw ay under ng korte. Ang judicial at ang legislator ay magkaiba ang kapangyarihan. Hindi pwedeng makialam ang judicial sa trabaho ng legislator. Hindi pwedeng makialam ang legislator sa trabaho ng korte. Kaya Senator Marcoleta, pasintabi na, abogado ka, di ba? Bakit nakakalimutan mo yata yun? Kasi ito si Marcoleta, sumulat sa mga senador, impeachment court, na siya daw ay tulungan at makabalik sa Senado. Wala naman jurisdiction ang Senado sa kanya. Nasa sandigang bayan niya. Si Jinggoy naman, hindi pwede. Yan ang malabo pa sa sabaw ng pusit na makarabalik. Kasi suspendido siya ng 90 days na nagsimula ng June. Last week ng June. So, 90 days yan. So, kung inaabot ng 3 buwan yung trial, wala talaga siyang participation. Kasi siya ay suspendido. Hindi siya senador ngayon. Kasi sinuspindi dahil sa graft ng korupsyon ng sandigang bayan. Ayan po yung totoo. Hindi yan panlilinlang. Ang nagsasabi na sila ay nililinlang or sila ay harassment, political prisoner, yan ang malinaw na panlilinlang sa kanilang mga supporters. Pero nakakaintindi, ulitin ko, hindi maniniwala sa ganyang mga galawan. Okay? Please like, share, subscribe, and follow. For information lang po, for education, walang personalan, issue lang dito sa aking mga channel.